Yo, what's up mga kaibigan? Na di na tayo magkwentuhan. Isa sa mga naging free agents ngayong off-season ay ang Filipino-American Jordan Clarkson. At ayon sa iba't ibang sources ay hindi naging maganda ang market para kay JC. Walang team na interesadong makipag-trade sa Utah Jazz kahit na second round pick lang ang kapalit nito, kaya naman binay-out na lamang ang kanyang kontrata. Pagpasok na sa free agency ay hindi madami ang nag-offer sa kanya. Bilang lang ito sa isang kamay at lahat pa ito 1-year minimum contract. Kaya naman tinanggap na niya ang 1-year 3.9 million contract sa New York Knicks na medyo above sa minimum contract at may magandang tsansa pa siya na gumawa ng malalim na playoff run. Posibleng ito na nga ang last chance para kay Clarkson sa NBA na patunayan pa na kaya niya pang makipagsabayan dahil sa scoring ay walang problema. Kaya ka nga niyang bigyan ng 15 to 20 points per game. Subalit sa NBA ay mas binavalue nga ng mga team sa magaling dumepensa o at least two-way player. Madaming player ang magaling sa opensa na hindi gaanong kahusay na defender at least sa NBA level ang nawawalan ng team. Halimbawa na lamang sila Isaiah Thomas, Markelle Fultz, Michael Beasley noon at iba pa. Ganun pa man sa tulad nga ni Clarkson ay makukonsider na natin ang career niya bilang overachieve. Mahigit 10 taon na nga siya sa NBA at napakatagal na nito para sa isang 46th overall pick sa draft. Nanalo na din siya ng 6-man Player of the Year award at madaming record sa din nga binasag niya bilang 6-man ng team. Kung mai-improve ni Clarkson ang kanyang depensa ay posibleng tumagal pa siya ng another 5 years sa liga. Subalit at the age of 33 years old, sulit na nga ang career niya kung sakaling ito naman ang kanyang last NBA season. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Napag-usapan nga natin sa isa kong video na ang mga former All-Stars Chris Paul, Russell Westbrook, Al Horford at Ben Simmons ay free agent pa din at wala pang team. While hindi man siya nagiging All-Star pa, subalit isang high-value player na bakante pa din ay si Josh Giddey. At mukhang hindi maganda ang pag-uusap ng Bulls at kampo ni Giddey sa ngayon. Hindi nga siya nag-a-attend ng mga Summer League games ng Bulls. Ang rason kung bakit bakante pa si Giddey ay gusto niya nga ng 30 million per year na contract na mukhang deserve naman niya. 22 years old pa lang siya na nag-average ng 21.2 points, 10.7 rebounds, 9.3 assists, and 1.5 steals per game on 50% shooting sa field and 45.7% shooting sa 3-point line post All-Star break. Subalit dahil sa bagong CBA ay madaming team ang nagtitipid ngayon at hindi handang bumitaw ng 30 million per year. Hindi imposible na manatili siya sa Chicago Bulls sa isang 1-year contract na mas mura o kaya naman sa ibang team at sa susunod na off-season ay babalikan niya ang contract na sa palagay niya ay deserve niya. Hindi din natin pwedeng i-rule out ang possibility na maglaro siya sa NBL sa Australia ng isang taon lang. Saan team ba gustong mapadpad si Josh Giddey?